come to the right place. Amen. So this evening, we will recharge on the Word of God. This evening, we will be empowered. Sabihin nyo, empowered. Amen. Magpapalakasan muli tayo sa ating Panginoon. Kiskisan mga kapatid. Magpapatatagan tayo at magpapalago tayo sa ating Diyos. And tonight, Lord, tonight mga kapatid, we will be continuing the series, Select Arrows. Sabihin nyo nga, Select Arrows. Amen. Kung saan tayo nagpapatalas sa Panginoon so that we can hit on our purpose and finish our assignments. So before we proceed with the subject of our contemplation tonight, may isang katanungan lang ako sa bawat isa. I know, tinanong na rin siguro kayo ni Pastora Faith neto, no? Magana ba? Ayan, select arrow. So this is the question. Tinanong na ba kayo nakaraan? Natatanong rin kayo. So if God is giving you an opportunity to ask whatever you want, kung bibigyan ka raw ng Panginoon ng pagkakataon ngayon, na hilingin o hingin kung ano man ang kagustuhan mo right now, anong i-answer? Anong sasagutin? No, yung sasagutin niya agad, dinali, tatanungin ka niya, anong gusto mo, nasasagutin niya agad after mo sa mag-wait. Amin, anong itatanong mo? Anong hihilingin ko, ha? Anak? Sige, ikaw. Nakalimutan ang pangalan mo. Sige, tayo. Anong hihilingin mo sa Lord? Isip pa siya na mas maganda. Ay, alam ka sa mga. Long life! Ibigay yan ng Panginoon. How about this? Sige, balik ako sa iyo. Hindi kita tatantanan. Hindi ka sinasabi. Sige. Babae. Kaya mo yan! Sige. Walang mali, walang tama, walang mali. Sige, ano? Bigyan mo muna ng time mag-isip na mas tanong ka muna. Sige, babalikan kita. Sabi sa'yo, hindi ako uurong at hindi ka sumasagot. Sister Aiza. Yumaman! Okay, anak, Richard. Ha? Wala ka pa ba ngayon, fear of the Lord? Wala ka ba? Wala pa? Mas lalong matakot. Sige. Ako ha? Ayoko niyan. How about you, brother? Sister mo nasa likod ko. Sige. Health. Anong health? Good health. O, balik ako sa'yo. Last ka na. Lumalim kay Lord. Okay, sige. Nagawin sa Lord, pagkakaloob yan sa'yo ng Panginoon. Panindigan ka, isang panibigay sa'yo ng Lord, magpakalalim ka. Amen? Ikaw mismo mag-dig deeper ka. No? So balikan natin, bago tayo tumako for our first point, balikan muna natin sa dalik yung pinag-usapan ninyo with Pastora Faith. No, kung tinanong din kayo nung nakaraan, no, and if you can see na yung dyan sa tanong na yan, anong hihingin mo, siyempre maraming sasagot yan, siguro fame, no? Na ang Tagalog ng fame, kasikatan. No, siguro riches, sabi niya nga kanina, yumaman. Sino bang ayaw yumaman dito? Lahat tayo gustong yumaman, amin ba? Amin, o di kaya kapangyarihan, power. Nasabi niyo, power. O di kaya long life, sabi ni Nanay Bubot. O di kaya influence. No? So marami doon, iba-iba yung sagot natin. Amen? At sa lahat ng sagot natin, walang masama doon. Amin, kung gusto mong yumaman, walang masamang yumaman. Kung yun ang pagnanais mo, walang masama. Amin, lahat naman tayo, gusto natin yumaman. Amin, gusto natin kumakot sa kahirapan. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, nakita naman natin, or if you can read, or if you are here when Pastora Faith preached this, no, nakita natin, or we are aware kung ano bang naging buhay ni King Solomon. Kilala niyo ba si King Solomon? Okay, so 1 Kings chapter 3. So, nung binigyan siya ng blank check, yun yung binigay sa akin ng Lord, blank check. Di ba po blank check, ikaw na bahala sa mulat, papapahit ko na lang yan. So, gano'n ang ginawa ni Lord kay King Solomon. Binigyan siya ng blank check. Ano gusto mo? Sige, sulat mo, tapos ibigay agad. Amen? Hindi siya humingi ng yaman. Hindi siya humingi ng power. Anong hiningi niya? Anong hiningi niya? Isa pa, anong hiningi niya? Pakilakas? Ano ulit? Wisdom. Ano sabihin nga? Wisdom. Amen? Hinihingi niya wisdom, karunungan. Amen? At dahil doon, hindi lang wisdom yung natanggap niya. Amen? Anong natanggap niya? Sa nakatanggap siya ng wisdom, nakatanggap din siya ng
riches ng yaman, pati ng honor. Amen ba? Are you still there? Then we went to 1 Corinthians chapter 2. Doon naman natin makikita, mga kapatid, na lahat tayo doon sa 1 Corinthians chapter 2, merong human wisdom, meron ding godly wisdom. Amen. Tinalakay ba ni Pastora Faye? Tinalakay ba? Hindi ko alam kung ano tinalakay niya. Tinalakay ba tayo? Siguro wala iba dito. Amen? Tinalakay niya ni Pastora Faye. May human wisdom, may godly wisdom. At yung human wisdom, ano siya? Temporary, limited, and it is passing away. No? Nawawala. Hindi siya permanente. Amen? Pero ang godly wisdom, it is eternal. Sabihin nyo nga, eternal. Eternal. Amen? It is revealed by the Holy Spirit. At dapat, ang galing sa Panginoon na wisdom, dapat connected yan to the mind of Christ. Are you still there? Amen ba? Amen? So yung wisdom na galing sa Panginoon, hindi yan nadadaan sa diploma. Ano man natapos mo, hindi. No, hindi yan nadadaan sa eloquence. Kung gaano ka magaling magsalita, hindi yan doon nadadaan. Hindi rin yan nadadaan sa intelligence, sa sarili mong katalinuhan. Amen ba? Amen? It is revealed by the Spirit. Di ba sabi na, for us, or for to us, God revealed them through the Spirit. No? Galing sa banal na Espiritu. So ano yung conclusion natin dito so far? No? If we want stability, if we want discernment, kung gusto natin yan, kung gusto natin ng direksyon sa ating buhay, at kung gusto natin ng totoong success, amen, hindi sapat ang talino. Are you still there? No, hindi sapat ang experience, hindi sapat ang charisma. Ang kailangan natin, godly wisdom. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ng godly wisdom. Amen. Kailangan natin lahat ng godly wisdom. And that wisdom is not automatic. Hindi siya basta-basta. Amen ba? Kagaya na sinabi niya, gusto niyang lumalim pa sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung basta-basta. Amen, hindi mo po rin sinabi, pagka-Kristiyano, gusto mo lumalim sa kinabukasan, ang lalim mo na. No! Are you still there? Amen? It flows to those who are connected. Sabihin nyo nga, connected. Amen? It flows to those who are connected to God and maturing in Him. Dapat lahat ng konektado kay Kristo nagmamature. Are you still there? Amen? So ngayon mga kapatid, ngayon na malinaw na sa atin kung bakit wisdom ang dapat nating i-desire above all things before the success, before the fame, before the riches, ano kailangan muna? Ano ulit? Wisdom. So himay-himayin natin mga kapatid, ano nga ba ang itsura ng godly wisdom? No, ano nga ba ang characteristics nito? Bakit ba natin ito kailangan para tayo ay lumago? No? So are you ready? Always. Sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ba mag-grow? Ready. Amen? Are you ready? Pati naman kayo, are you ready? Ang sasagot, always? Again, are you ready? Always ready. Amen. So point number 1. Bakit ganyan? Wisdom 101 from Select Arrows Conference by Dr. J.D. or Jonathan David. So number 1, ano ba ito? Ayan, so yan ang ating text, yan ang ating text for this evening. 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 16. So I want you to open your Bibles, hindi na tayo lalayo dyan, nandyan lang ang buong pag-aaralan natin ngayong gabi ito. Amen? So now, we will tackle about the 10 characteristics of godly wisdom. Amen? Since we are ready, point number 1, godly wisdom is, ano sabi dyan? Maturing the believers. Ano ulit? Pakilakas? Maturing the believers. Maturing the believers. Sino dito gustong lumago? Amen. Amen? Then you need wisdom. Amen? Kung gusto mo lumago, kailangan mo ng karunungan. Because wisdom enhances us. Amen? Wisdom, it accelerates our growth. No, pinapabilis niya raw yung ating paglago. Amen? So let's turn our Bibles muna in Hebrews chapter 5, verse 11 to 14. Sabi dito, no, verse 11 muna tayo. Sabi dito, concerning Him, we have much to say. And it is hard to explain, since you have becoming dull of hearing. Nagiging ano raw?
Nagiging bingi. Amen? Humihina na raw ang pandinig. Amen? So mga kapatid, hindi tayo mag-grow sa next level kung ngayon pa lang sarado ng ating pandinig. Amen? Kung ngayon pa lang hindi tayo handang makinig. Are you still there? Amen? For example, nasa church mo nga, no, pero kung saan-saan lumilipad ang isip mo. Ano kayang kakainin ko after service? Anong oras kaya matatapos yung nanganganan? Hanggang sa Luzon, naging ganyan, ito po kasi ang matatapos yan. Kasi lagi kami overtime pag ako nakatayo. Amen? Huwag muna natin yung isipin, hindi tayo overtime ngayong gabi. Amen? Huwag din muna natin isipin kung ano yung gagawin mo bukas. Amen? Let tomorrow glorify itself. Amen? O di kaya nasa church ka nga, pero pag ayaw mo yung preacher, no? Pag ayaw mo yung mga ngaral, ayaw hindi ka pupunta. O di kaya, nakikipagkwentuhan ka na naman sa katabi mo. Amen? Nakikita ko sino mo nagkukwentuhan dito. Kaya pag may nagkwentuhan, pag kinwento ka na katabi, purutin mo. Mamaya na, makikinig ako sa preaching. Makinig ha! Are you still there? Amen? Huwag din tayo mag-FB. Amen? Kunyari notes, no? Sa cellphone, sa mga chat. Hanggang doon ka na lang nakafocus. Amin, iwasan natin yan if we are in the church. Lalo na kapag start na ng Word of God. Are you still there? Amen ba? Amen? Kasi bakit pa magsasalita ang Panginoon sa'yo? No? Kung tayo nga, di ba, ayaw natin na nakikipag-usap tayo sa tao, hindi naman tayo pinakikinggan. Amen, for example, may kausap na siya kausap mo. Matutuwa ka? Hindi. Amen? O di kaya, ayaw natin sa kausap ng isang tao na nakikipag-usap na sa'yo, pero yung mukha ay nakasugsog sa FB. No? O di kaya, naglalaro o nanonood ng video. Ayaw natin nun. Anong tawag doon? Bastos. Are you still there? Amen? So how much more si God? Let us always remember that our God is a jealous God. Amen ba? So ayaw niyang may kahati. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Lord ng may kahati. Amen? So dapat sa puso natin si Lord muna. Amen? So gusto niya na siya ang first and most important sa atin. Amen? Sinasabi nga natin, di ba, or if we will be making a picture, ano lagi muna natin post? Ano to? God first. We are always saying, God first. Pero bakit ganon? Amen? Parang option na lang si Lord sa buhay natin. Amen? Ayaw ng Lord ng may kahati. Amen? Gusto niya siya lagi ang first. Siya ang important. That above all else, siya muna. Are you still there? Amen? Tama tayo sa verse 12. Sabi dito, for though by this time. So alam niyo ba mga kapatid, na ang offering ng Panginoon ay may time limit din? Are you still there? May kausap ako? Amen? I want you to respond with the word of God. Amen? Ang offering ng Panginoon ay may time limit din. Amen ba? Amen? Tulad na lang natin, no, dun sa may red boat sale ng Fisher Mall, for example. Hindi forever yun. Yung sale sa mga mall, hindi forever sale yun. Amen? May time limit siya. No, may oras siya, kailan matatapos, kailan magsisimula. May particular time yan. No, pag sinabing sales is from Friday to Sunday at 50% all items, you cannot bought. Hindi mo pwedeng bilhin yung parehong item at 50% on the Monday. Kasi ang sabi niya, Friday to Sunday. So hindi naabot ng Monday. Amen? Kasi anong meron? Tapos na yung sale. And same with the Lord. Amen? Kaya kung may utos ang Diyos sa'yo ngayon, gawin mo na agad. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo na agad. Amen? Huwag mo na ipagpabukas pa. Amen? Hindi na kailangan bukas ng bukas. Wait lang, Lord. Remember the story of Zacchaeus. Sino sa inyo nakabasa ng story ni Zacchaeus? Amen? Di ba nung pinabababa siya ni Jesus dahil pupunta raw siya sa bahay niya, anong sabi ni Jesus? Bumaba ka kapag ready ka na? Hindi, anong sabi ni Jesus? Come down immediately. Amen? So kapag may pinapagawa ang Lord, dapat agad-agarang sumusunod tayo. Hindi na tayo makikipaglaban, Lord, pwede bukas na lang, Lord, pwede mag-graduate na lang. Hello, are you there? Amen, remember mga kapatid, delayed obedience is still
disobedience. Amen? When Jesus called His disciples to follow Him, there were people na hindi naging disciples kasi hindi sumunod. Amen? Kasi isa lang naman sinasabi ni Jesus, di ba? Hindi na siya mamimilit. No? Let your yes be yes and your no be no. Wala lang, ayaw mong sumama, wala ganito. Hindi. Pag tinawag ka niya, sunod ka na lang. Invitation lang yung binigay ni Jesus sa mga disciples, tama ba ako mali? Anong sabi niya na? Come, follow me. Yeah. Wala na siyang iba pang kasunod. Na pag di ka sumunod. Walang ganun. Amen? Are you still there? Amen? So sumunod sila or hindi sila sumunod because they want to follow Jesus according to their timetable. Na kaya siya ililibig daw muna nila yung patay nila. Amen? Na kaya siya uuwi muna raw siya, magpapaalam sa bahay. Amen? And if we will look at it, no, these are valid excuses. No, lahat naman yun, okay naman yung excuse. Amen? But still, it is still an excuse. Amen? God's offer has time limit. Kapag in-parent ka na work, tanggapin mo kasi hindi yan permanent. Are you still there? Tuloy natin sabi doon sa Hebrews. So sabi dito, for though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. So ibig sabihin, para ka raw baby, sabi mo sa tabi mo, parang baby. Baby. Amen? Para ka raw baby. Kailangan mo pang pakainin. Are you still there? Because you have no perception of what to eat or not. Ano ba kakainin ko? Hindi. Obligasyon ba yun ng baby? Hindi. Obligasyon yun ng ano? Ng magulang. Amen? That though by this time, sa tagal mo ng Kristiyano, dapat isa ka na sa nagtuturo. Are you still there? Nandiyan pa kayo? Amen? 5 years, 3 years ka na, still taga-upa ka rin. Are you still there? Amen? Dapat isa ka na sa nagtuturo. Pero anong nangyayari? Anong nangyayari sa mga Kristiyano ngayon? Bakit parang paikot-ikot na lang? Amen? Na kailangan ulit-ulitin yung basics sa buhay mo. Amen? Bakit gano'n? Anong nangyayari? Pahina ng pahina mga Kristiyano nowadays, to be honest. Amen? And worse, alam niyo mga kapatid, worse, some even go down instead of going higher. Parang tumatanda ng paurong sa word ng mundo. Amen? Bakit ganun? Imbis na palago, imbis na patanda, pabata ng pabata, pababy ng pababy. Nasabi mo sa tabi mo, huwag kang pabebe. Are you still there? Amen? Kasi sabi sa verse 4, but solid food is for the mature. Para saan daw yung solid food? Sa mature. Amen? So the wisdom of heaven is only for the mature. Ano? Mature na ba tayo? Hindi lang sumagot. Hindi pa sure yung iba. Amen? Ha? Because who? Nandito ba yan? Wala. Because always remember, no? Who because of practice have their senses trained to discern good and evil. Kung sino lang yung nag-train, amen, yung senses nila were trained to discern what is good and evil. Alam niyo kasi mga kapatid, hindi nyo na kailangan kumain pa ng fruit of knowledge of good and evil. Amen, hindi nyo na kailangan kumain pa noon para malaman nyo kung ano ang tama at mali. Am I right? Are you still there? Amen? Because by spending time with the Lord, you will know the enemy. Amen ba? Yes. Alam niyo nangyari kay Adam and Eve, nahulog sila sa kasalanan not because they lack of dominion, but because they lack intimacy with the Lord. Hindi nila alam yung identity nila with God. Kaya sila bumagsak. Isang tanong lang, are you sure? No? Isang tanong lang, no? Isang sabi lang, you will be like God. Sumunod naman sila. Bakit? Kasi hindi nila alam na sila is like God. Nagigets niyo ako? Are you still there? Hindi na natin kailangan pang kumain ng knowledge of
of good and evil. I mean, because by spending time with the Lord, sa pagpapakalalim mo sa Panginoon, malalaman mo na kung anong mali. Malalaman mo na kung sino ang kalaban. Are you still there? Sino dito nakaranas na mag-cashier? Or mag-treasury work? Wala pa? Si Ate Leanne. No? Di ba? The more na mag-handle ka ng pera o nakaka-handle ka ng pera, it is easier for you to identify kung ano yung fake at kung ano ang totoo. Amen? Oo, maaari magkamukha, pero alam mo na peke. Kasi alam mo na kung ano yung tunay. Di ba? Sa ano pa lang sa texture pa lang. Amen? And in the same way, mga kapatid, hindi natin kailangan aralin pa ang doktrina ng mga ibang relihiyon para masabi mong mali sila. Are you still there? Nandiyan ba kayo? Amen? Hindi natin ito nipag-aksayahan ng oras. Aralin ko muna kaya yung sa INC para malaman ko na mali yung truth. Kaya yung sa Jehovah. No? Hindi natin kailangan yung gawin. No? Kung may extra time ka, aside from your devotional, then read Christian books. Magbasa kayo ng mga libro. Amen? At kung ikaw, nabubuhay ka na may ilaw, which is the Word of God, no? Di ba sabi nga sa Psalms? Di ba? Your Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Alam mo na nawawala ang kadiliman dahil sa liwanag ng Panginoon. Amen ba? Nandiyan pa ba kayo? Amen? Nakuha niyo yung point number 1? Yes. So point number 2, pakibasa. Godly wisdom is what? Timeless. Timeless. So godly wisdom is not confined to this age or era. Hindi lang ito nakadepende sa henerasyon na ito. Amen? Dahil simula pa sa ating kanununuan hanggang sa ngayon, though even in our technological age, it is applicable to every generation. No? Kahit sa mga susunod na henerasyon, applicable pa rin ito. Are you still there? Lalo na kung kikilos tayo at hindi natin nahayaan na magtagumpay ang ginagawa ng mundo. Are you still there? Because mga pabata, youths, young pro, young couples, mothers and fathers, even the seniors, no? Lahat yan, applicable pa rin ang godly wisdom. No? Kung gusto natin maabot pati yung next generation, na hanggang doon sa susunod na henerasyon, magpatuloy ang gawain ni Kristo, kumilos tayo. Amen, kasi ang bibilis na talaga ng mga nasa labas. Are you still there? Amen, in short mga kapatid, para sa lahat ang wisdom ng Diyos. Sabihin nyo, para sa lahat. Para sa lahat. Amen? Na anumang edad mo, anumang ministry ang nasa iyo, nakapagtapos ka man o hindi, no? Para sa lahat yan. Para sa iyo yan. Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo yan. Para sa yan. Amen? And that is why we are not ignoring everyone's need of the Word of God. Hindi porket ikaw okay ka na, diyan ka na lang. No? That's selfishness. Amen? Kung ikaw alam ang katotohanan, then share it. Amen ba? Kung ikaw alam mo na ang kaligtasan that Jesus is the only way in the life, then share it. Amen? Because we are reaching everyone in this church. And we are building everyone in this church. Amen? Hindi pwedeng habang buhay o patagal ng patagal, nandito lang kayo sa loob ng simbahan. Kailangan lumalabas tayo. Ang laban wala sa loob. Nasaan? Nasa labas. Amen? Tulungan niyo po si Sister Maribel. Amen? She is doing evangelism on her own. Minsan kasama si Sister Aiza, or minsan dalawa, tatlo. Amen? Hindi lang po sila. Kami ang tinawag na mangaral ng salita ng Diyos sa labas. We all are called to do the Great Commission. It is not optional for every Christian. It is a must. Amen? It is a command from the Lord. Amen ba? Are you still there? Amen. And we need to transfer legacy, including godly wisdom, no? From one generation, from this generation to the next generation. Huwag natin hayaan na matapos ang ginagawa ni Kristo in this generation. Alam niyo, palala ng palala mga tao sa labas. Palala ng palala yung mga doktrinang mali. Parami ng parami ang mga false prophets, false teachers. Yet we Christians who know the truth, anong ginagawa? Distracted, disinterested.
nakaupo, chill lang sa loob ng simbahan kasi may aircon. Amen? Samantalang yung iba sa labas ay iinitan na. Malapit na rin sa initan. Amen? So ano bang inaantay natin? Tanongin mo mga katabi mo, ano bang inaantay mo? Bukas? Amen? We are not sure of what will happen tomorrow. Are you still there? Amen? Lagi natin tatandaan ang godly wisdom is useful anytime and anywhere. No? Magagamit mo siya sa ngayon, bukas, at sa hinaharap. Hindi siya isang hype lang na mabilis maglaho. Magagamit mo siya sa school mo. Amen kayo? Sa school ninyo. Amen? Sa trabaho. O kahit saan ka pa itanim ng Panginoon, magagamit mo yan. Amen? Kung ang tinuturo ng tao, may kinikilingan o may limitations, nag-work lang for certain people, for certain situations, yung wisdom ng Lord, it always works for everyone. Sabi nyo nga, everyone. Sa lahat kumikilos yan. Amen? So do not listen to the wisdom of the world. Amen ba? Huwag kayo makinig sa kanunungan na nagagaling sa mundo. Hindi yan tama lahat. Are you still there? Because we should listen or we should follow God's way. Sabi nyo nga, God's way. God's way. Amen? Because God's wisdom is always higher than this world. No? Amen ba? Are you still there? Amen. Are you still there? Amen. Naintindihan nyo, naunawaan? That God's wisdom is timeless? So now let's go to our point number 3. That godly wisdom is what? Pure. It is what? Pure. It is pure. Amen? Hindi siya tainted. Hindi siya contaminated. Hindi siya polluted. Amen? O kaya prejudice. O kaya bias. Amen? Ang tanging nais ng godly wisdom is to do good. Sabi nyo nga, good. Good. Amen? Kaya nga sabi sa Bible, di ba, in Romans chapter 12, verse 2, sige, basahin natin. Romans chapter 12, verse 2. Sabi dito, Romans chapter 12, verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let the Lord or God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Ang sabi doon, do not be conformed unto this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen? So sabi doon, ang will ng Diyos is good. Amen ba? Ang will ng Diyos is acceptable. Amen ba? Amen. Ang will ng Lord ay perfect. Amen ba? Amen. Amen? So lahat ng tinuturo ng ating Diyos o inuutos ng ating Diyos, it is for our own good. Sabi mo sa katabi mo, para yan sa ikabubuti mo. And in fact, it is not only for your good or good. Amen? It is the best for you. Amen? Are you still there? Amen. Diba? For example, sabi ni God, guard your heart. Sit there. Amen. Sabi ni God, guard your heart. Amen? Hindi para maging KJ siya sa buhay mo, kundi para protektahan ka sa maling tao. Amen ba? Amen? Para hindi ka masaktan. Because when we obey godly wisdom, mga kapatid, it's always for our own good, for the best for us. Amen, yung plano natin, mas maganda pa ang plano ng Panginoon. Amen? Kaya dapat mga kapatid, hindi tayo mag-struggle. Amen, dapat hindi tayo matakot. Amen, most especially, di ba? For example, ito ang pinaka-ayaw na ayaw pag-usapan ng lahat, but I will tackle this. For example, giving your tithes and offerings. Amen? Dapat hindi ka na nag-i-struggle sa area na yan. Amen ba? Hirap na hirap ba tayong bumuno? Gano'n ba kalalim yung bulsa? Na hanggang makalagpas na yung asher, nakaganon pa rin. Hirap ba magbigay sa Panginoon? Do we trust God? Amen? Naniniwala ba tayo sa Panginoon? Kung naniniwala tayo, bakit parang hirap? Amen? Are you still there? Bakit hindi na tayo nag-i-struggle sa area na yun? Lalo na kung tagal-tagal mo ng Kristiyano.
Amen? Kung yung sasabihin na hindi na applicable yung Old Testament. Amen? Mga kapatid, hindi na dapat tayo nag-i-struggle dyan. Hindi na tayo dapat nag-alok, Lord, bibigay ko ba to? O hindi? Are you still there? Amen? Na kaya siya may mga bills na kailangan bayaran. Amen? Na kaya siya may utang ka pang babayaran. Amen? Yun ang mahirap. God first. God first. Amen? Masabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So kung uunahin mo ang Diyos, kung susunod ka sa Diyos, huwag mo na itindihin kung ano yung mangyayari. It will flow naturally. Amen? Are you there? Ano sabi ni God? Unahin mo siya. Sabi mo, unahin mo siya. Amen? Sabi ni God, bring your first fruits into His storehouse. Amen ba? Sinabi niya ba yun? Hindi ako nagsabi nun. Hindi yung sinabi ni Pastor. Hindi yung sinabi ni Pastora. Nasa Bible yun. If we are reading our Bibles. Amen? Sabi sa Bible, bring your tithes into the storehouse. Amen? At makikita mo, no, na ang kamalig mo ay umaangat. Amen? Na kapag nagbigay ka, naku, wala ka na raw room enough to store it. Amen? Because abundance will follow. Are you still there? Amen? That there will be no room enough for it. Na sa bawat pagsunod mo, it is for your own good. No? Na He will cause all things work together for good. Amen? Kahit yung pag-worship mo sa Kanya nga, di ba? It is for your own good. Mabuti bang sumamba sa Panginoon? Mabuti bang magpuri sa Panginoon? Ganun-ganun kayo kanina. Amen? Are you still there? Amen, pasensya na mga kapatid, pag tumayo kasi talaga ako. Talaga, I don't want you to hear what you want to hear. But I will let you hear what you need to hear. Amen ba? Walang magagalit, walang babato sa akin dito. Amen? Always remember, amen, it is for your own good to make your heart fertile for the word. It is God's kind of intention to always bless you sa bawat pagsunod mo. So God's wisdom is not tainted, contaminated, polluted, biased, prejudice dahil walang access dyan ng kaaway. Amen ba? Amen? We are way ahead of them. Na hindi nila tayo matetempt or ma-hold back or malilimit. Bakit? Remember, God is for knowledge. Our God is limitless. Amen ba? Amen? Ang Diyos na sobrang advanced kung mag-isip. Amen? So when we receive godly wisdom, we are many steps before sa kaaway. Dahil nauna na ang Panginoon. Amen ba? Are you still there? Amen. Amen? And number 4, godly wisdom is what? Pakibasa. Mystery to those who are not connected to God. So number 4, godly wisdom is mystery to those who are not connected to God. So ibig sabihin, hindi sila parte ng wisdom flow ng Diyos. Amen? Na kung hindi ka connected sa Diyos, if you are not connected to God, at kung hindi ka connected sa mga connected kay Lord, what I'm pertaining here is the church. Amen? Kung hindi ka connected sa Diyos, at kung hindi ka connected sa simbahan, amen, hindi mag-flow ang wisdom sa buhay mo. Are you there? Amen? Na magiging mystery sa iyo ang wisdom ng Diyos. Para isipan sa iyo yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Ni wala kang idea, ni wala kang clue man lang. Amen? Kaya pansinin nyo, di ba, ang lalaking naging issue ngayon ni Alvin, the chipmunks, ni Alvin, tapos yung pangalan nila isa, si IZ, no? Kasi gumagamit na sila ng mga salita rin na wala namang alam ang sanlibutan. No, because they are not connected to God and they are not connected to the church. Amin kaya hindi nga nila alam kung ano yung meaning ng pinag-resign ako ni Lord. No, yung mga tanong, sinabi talaga ni Lord sa iyo. No, kasi na hindi nila nauunawaan because
God's wisdom is mystery to those who are not connected to God. Wala silang alam dyan. Amen. Kaya kung lalabas ka, mangangaral, huwag ka rin magbabangit ng mga ganyan. Amen. Maging maingat ka kung mangangaral ka sa labas. Yes, you need to preach the truth, but do it with love. Amen. Amen. It is a mystery to those who don't know God and to those who are not connected to the church of God, to the bride of Christ. Amen. Wala silang idea kung luman lang sa kung anong mga nangyayari. Pero pag may nag-explain sa iyo, masasabi mo na lang, ay, oo nga. Dahil yung nakakausap sa labas, gusto na nila magpakamatay. Pero nung na-receive nila that God is love and that Jesus loves them, no? That Jesus died for them, that it is good to be alive. Amen. Alam niyo, sabi ko, nga, no? Wala kasi nag-share sa amin. No, kaya napanghihinaan ako ng Lord kasi walang nag-uplift. Wala naman nagsasabi sa akin ng katotohanan, ng kaligtasan, na ganito pala, ganito. I have encountered so many people. Amen. Sa tinagal-tagal ko mangangaral sa labas. Mga kapatid, this is not the time for you to chill. This is the time for you to move. Kasi tingnan mo nga, ito walang alam yung mga nasa labas. Amen. Wala silang alam. Ano ba nangyari sa simbahan? Sino ba si Jesus? They know Jesus by name, but they don't know Jesus, who Jesus really are, who really is. Amen. So they need us. Amen ba? Amen. Kailangan may mag-explain, may mag-preach para sa kanila. No, may sabi niya, may point ka dyan. No, dapat nakita ko yun, dapat nabasa ko yun, dapat matagal nang may nagsabi sa akin nito. Alam niyo, mapapansin niyo yung mga matanda na bago nakilala sa Diyos, sasabihin niyo, sana noon pa may nagsabi na sa akin. Sana noon pa nakilala na ako sa Panginoon para hindi ko nagamit yung buhay ko sa walang kakwenta-kwenta. Bakit kasi wala kasi ng alam? They don't know this. Ito yung mga kabataan, yung mga youths. We are very blessed na ganito pala may alam na. And it is for you to share, no, sa kapwa mong kabataan. Amen ba? Amen. Amen. Amen, ha? Amen. No? It is simple, no? Kasi hindi sila connected. At dahil hindi sila connected, walang flow sa kanila. Wala silang wisdom. Ang alam namin ng wisdom, ayun, wisdom ng mundo. Yung mga ano tawag dito, theories, no? Principles ng law, ng world. Yun ang alam nila. It is deceiving. Ang gulo-gulo na nga ng mga theories na yun, eh. Amen? So they need godly wisdom. Amen ba? Kasi alam naman natin kung bulag tayo, hindi tayo makakita. Amen. Kung big ka, hindi ka makakaamoy. Kung big ka, ano ka, hindi ka makakarinig. Kung matigas ang puso mo, hindi ka makakarinig. Amen. So para magkaroon ka ng godly wisdom, kailangan mo muna makakita at makarinig. So in order for them to receive godly wisdom, ano kailangan nila? Kailangan nilang makakita at makarinig. Ano kailangan nila makita yung Bible? No. Kailangan nila makita ikaw sa iyo mismo si Kristo. Amen. Kasi maraming tatanong sa akin, ay, lagi ko naman sila sinasabihan, pero bakit ganun? Wala pa rin. Kasi baka di sa'yo nakikita si Jesus. Amen. Bakit nagsasabi, hindi ko madala pamilya kung ganito eh. Baka kasi di talaga sa'yo makita si Jesus. Baka di makita may change sa'yo. Baka di makita na na-transform ka ng Lord. So bago ka magsalita, dapat makikita rin sa'yo si Jesus. Tingnan niyo si Alvin. Balik tayo kay Alvin, since this is very controversial. Kaya ganun ang naging bash sa kanya sobra. Kasi salita lang siya ng salita, pero hindi nakikita si Kristo sa kanya. And if I will be asked, tama naman yung mga sinabi niya. Pero that's not how Jesus spoke the truth. That's not how Jesus act. That's not how Jesus preach. Amen ba? Amen. Ang truth kailangan, no, may love. No? Kasi pag walang love, compromise. No? Kapag walang love, it will be harsh. Yung sakit ng mga salitang binato niya, tama naman eh, pero mali kasi siya ng way. Amen? Ang love naman, pero walang truth, compromise. Diretso ka. Amen? So, kailangan makita sa atin si Jesus. Magbabad ka muna sa salita ng Diyos. Makinig ka sa pastor, sa mentor mo, that you can receive what they have. No? Na-bless ka nga, no? That you don't have to work for
You don't have to work on the ground from zero. Amen? Because somebody already paid the price for that. And who's that somebody? Who's that someone? It is Jesus. Because all you need to do is to receive. All you need to do is to enjoy the benefits. Amen ba? Let us have this burden. Narinig niyo ko? Let us have this burden for the lost souls. For the lost. Amen. Kung ikaw niligtas ka, kung ikaw pinatagpo ka ng Panginoon, dapat ganun din ang nangyari sa iba. They need you. They need Jesus. Amen ba? Are you still there? Yung iba tulog na. Are you still there? Point number 5. Pakibasa. 1, 2, 3, go! Cut off from those who are cut off from God's purpose. Godly wisdom is to cut off from those who are cut off from God's purpose. Kung hindi mo ginagawa ang will o purpose ng Panginoon, you will not have any access to godly wisdom. Kagaya ng kanina. Amen? Alam nyo ba, mga kapatid, na lahat tayo binigyan ng Diyos ng wisdom? Alam nyo ba? Sino hindi nakakaalam? Ulitin ko, alam nyo ba na lahat tayo binigyan ng Diyos ng wisdom? Amen. On how to make money. Amen. Kung paano kumita ng pera. Amen. Whether you're in the corporate world or you are your own boss. No? May sarili kang business. Binigyan tayo ng wisdom ng Lord on how we will be promoted. Amen. To be positioned even in high places or in influences. Amen. Pero the moment, mga kapatid, na yung money na yan, yung pera na yan, yung promotion na ibinigay sa'yo, doesn't serve God's purpose. Na lahat na lang ginamit mo for your own benefit, for your own good. Amen? Yung wisdom nakaka-cut off. Yung wisdom nawawala. Kaya nga sabi ko kanina, it's okay na yumaman. Lahat tayo gusto yumaman. Pero wag na wag tayong babaan o sa sana, wag tayong titingin lang o babaling sa pera. Amen? Di ba sabi nga, ang pala pera ba kasalanan? Even hindi. Ang sabi sa Bible, the love of money is the root of all evil. Amen, nakaka-cut off yan, lalo na kung para na lang lagi sa Lord. Hindi para sa Lord. Amen, are you still there? Amen. Yung ang galing-galing mo nung pumasok ka sa trabaho, you are working for the Lord, not as for men. Kaya tumaas ng tumaas yung position mo, pero sadly, as you go up and up, unti-unti kang nawawala sa Panginoon. Dami ganyan, atin ang powerhouse, atin ang prayer. For what? To pray for work. No? Kasi sinagot na ng Lord, may trabaho na, wala na sa simbahan. At kung nawala sa simbahan, nakalimutan pa ang simbahan. Na-cut off ang wisdom. Are you still there? Are you still there? Amen? Busy ako, pastor. No? Makikita mo doon na wisdom is cut off. Makikita mo that you will just be depending on your own wisdom, which is very limited. At ang gagawin mo, you will start committing mistakes one after another. Paulit-ulit ka na lang magkakamali. Paulit-ulit ka na lang mag-fail. Or worse, dahil wala ng godly wisdom na nag-flow sa'yo, nag-goyo ka sa isang deal on the company's expense, then you will lose everything. Balik ka ulit sa zero. So don't think that you've got it all. Amen? Huwag mong isipin na laging, ikaw lang ang may gawa. Nagkaroon ako ng ganito. Galing-galing ko talaga. Talino ko. No. Amen? Pag wala ang Diyos, you are down to nothing. Pag wala ang Diyos, wala kang kwenta. Sakit marinig, no? That's the truth. Are you still there? Kaya don't ever forget about the source. Huwag mong kalilimutan kung sinong nagbigay sa'yo. Amen? Don't always rely on the blessing, but rely on the blesser. Amen? Don't ever forget about the source when you are blessed, because wisdom can be cut off. Mawawala yan. Are you still there? Diyan pa kayo? Nakuhanin nyo ito, naiintindihan? Malinaw?
From 1 to 5, malinaw? So now let's go to number 6. Kasi mabilis na ako. Number 6. Sabi dyan, godly wisdom is needed to be fine-tuned by possessing a spirit of understanding. Ano na bang kailangan? Ano, hindi ko marinig? Spirit of understanding. Spirit of understanding. Dahil mahirap na unawaan ang godly wisdom unless the spirit of understanding is within us. Mahirap na unawaan ang gawa ng Diyos unless the spirit of understanding is within us. Sabi nga sa Deuteronomy 29:29. Again, Deuteronomy chapter 29, verse 29, wala yan dyan. Sabi nito, the secret things belong to the Lord, our God. But the things revealed belong to us and to our sons forever, that we may observe all the words of this law. So God will gonna give us wisdom. Amen ba? Amen? Bibigyan niya tayo ng access sa superior na knowledge. That even the experts walang pang-unawa doon. Amen? That's Job 32. Amen? But the rulers of this age, those in positions, have no access to such godly wisdom unless they find God and connect with Him. Hindi nila yan mauunawaan unless konektado sila sa Diyos. Amen ba? Amen. Kaya makikita nyo, ang daming Kristiyano, they become counselors, advisors. Ako ay may puso ko, siya may puso counselor. No, alam nyo, sa page ko, I'm counseling people every day. Alam mo, ilan 20 ang pinakamababa. Every day. Sakit na ng ulo ko kaka-counsel. Iba-iba sila ng problema. Amen? So many Christians, no, counselors, advisors of those in position. Bakit? Because of the godly counselors or godly wisdom that they possess. Amen? Makakatulong sila because they have the spirit of understanding, they have the wisdom that is from the Lord. Amen? For example, si Mayor Vico Soto. No? Kita nyo gano'n lumago yung Pasig. No? Because he has the wisdom from the Lord. Like Manny Pacquiao. Amen? Kita mo naman dati, subject of laughter si Manny dati. Pero ngayon, alam nyo ba that he was ordained? Alam niyo ba na in-ordain siya nung anniversary ng PCEC? He is not just a boxer right now, but he is also, no, an international evangelist. Amen? When he became connected to God, you can see na nag-flow sa kanya ang wisdom ng Lord. Because it is only wisdom that builds the house. Amen? Whether pamilya mo yan, no, family house, o kaya yung church house, amen, everyone in position, including parents, pastors, leaders, kailangan ng wisdom. Amen ba? Dahil kapag walang wisdom, nga lang tayo. Wala. Gano'n ka lang, tulala. Amen, or worst, we can tear down with one hand. Amen? What God is building on the other hand. Masisira lang natin kung wala tayong karunungan na galing sa Diyos. If you don't have the wisdom to handle the ministry that God has entrusted to you, masisira mo lang yan. Amen ba? Are you still there? Wala na kayo ng ano eh. Okay pa ba? Okay pa? Amen? Tingnan nyo mga kapatid, no? Nung nanaginip si Pharaoh ng 7 thick and 7 thin cows, no? It is a mystery for him. Hindi niya maunawaan, ano ba yung nakita ko? Ano ba yan? Ano ginawa ni Pharaoh? Nagpatawag siya, nagpahanap siya ng ano? Mga makakapag-interpret. No, kasi wala siyang connection with God. Walang godly wisdom na nagpo-flow. Amen, ganun din. Sa mga pinatawag niya, wala rin nakapag-interpret. Pero, nung sinabi niya ito kay Joseph, ano nangyari? Because Joseph had the connection with God, no? Nag-flow sa kanya ang godly wisdom. Ano nangyari? He was able to interpret it. Na yung meaning ng 7 thick and 7 thin cows is 7 years of plenty and 7 years of famine or lack. Amen? Not only that, na he was able to interpret it. Ano pa nangyari sa kanya? Joseph was also able to give commendable solutions. No? Na siya na yung naging counsel din. No? Counselor ni Pharaoh. Amen? That he was promoted to what? Second in position after the Pharaoh.
Amen? And able to preserve not only his nation, kundi pati yung pamilyang, nag-betray sa kanya. Nakukuha niyo. Amen. So we need, anong kailangan natin? Spirit of what? Of understanding. We need wisdom. Amen? Naunawaan ako? And number 7, pakibasa mga kapatid. 1, 2, 3, go. You give us access to understanding that we know what was prepared. Amen. So godly wisdom is giving us access to understanding so that we know how to inherit what is prepared. Amen. Ang karunungan ng Diyos, He always shares it. He always speaks of it. Amen? But it is always hidden in a parable. Amen? Kaya alam nyo, yan ang dahilan kung bakit mystery pa rin sa karamihan. Bakit it is kind of complex. Magulo, hindi madaling makaunawaan. That the only way of entrance, the only way of access, such wisdom is what? Connection, relationship with God. Amen. Kung gusto mo intindihan yung mga parables, amen. Kasi di ba ganun si Jesus, mahilig siya gumamit ng metaphors, mahilig siya gumamit ng mga illustrations, at kung hindi ka wala kang spirit of understanding, if you don't have the wisdom, if you are not connected with the Lord, hindi mo yan mauunawaan. Amen ba? Amen. So you need connection with the Lord. And you need also to connect with the right people. No? Sabi nga sa Revelations chapter 10 verse 7, again, Revelations 10:7. Sabi dito, but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, that the mystery of God is finished, as he preached to his servants, the prophets. Amen? So sabi dito, mystery is over. Anong ginamit na salita? Mystery is finished. Tapos na raw. Amen? That what is complex, mauunawaan mo na. Amen ba? Because God already speaks with these people. Nangungusap na ang aming Panginoon gamit-gamit o sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tao. Amen? Yun na yung mga bagay na hindi maaro ng ating mga isipan noon, ngayon isang basa mo lang, tauunawaan mo na. Amen? Na yung hindi natin mag-gets, ilang beses pa tayo nagtanong, ilang beses pa tayo nag-search, ngayon nauunawaan mo na isang basa mo lang. At kada binabasa mo ng binabasa, iba-iba rin ang pinapaunawa sa iyo. Iba-ibang revelation din ang ipinapakita sa iyo. That things are making sense. That all of it is fitting together. No? Na yung mga bagay na di mo nakita nung binasa mo ang isang passage noon, ngayon nakikita mo na. Amen, kaya sabi namin, di ba, ay balik-balik tayo mo yung Bible ng ilang beses. Kada binabasa mo yan, bago ang matututunan. Amen? Lalo na yung mga plans, yung strategies and patterns for victory na sa salita ng Diyos. Amen? Even with matters how to run your family, kung paano mo patatakbuhin, aalagaan ang pamilya mo, mababasa mo sa salita ng Diyos. Yes. Amen? Paano mo mawiwin yung pamilya mo, makikita mo dyan. Amen? How to run your own business, makikita mo dyan. No? Parable of ano? Anong parable yun? The talents. Na kapag pinagkatiwalaan ka ng Lord sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Amen? That if you will be faithful with small, amen, pagkakatiwalaan ka, bakit? Because you will also be faithful with something big. Amen, ganun ka pagpapalain ng Panginoon with your own business. Amen, that if you seek Him first, amen, yung business na pinatatakbo mo ngayon, panugi, pero pag inunan mo ang Diyos, lalago. Amen. Amen. Also, how to touch the domains, how to finish your God-given purpose, mababasa mo yan sa Bible. Makikita mo dyan yung instruction, makikita mo dyan kung anong dapat mong gawin sa hindi mo dapat gawin.
Amen. Because the Bible is our manual. Sabi niyo, manual. Amen. Yun yung manual natin. Instruction. And minsan pa nga, di ba, you do not know what to pray for. But because of the connection with God, God is giving us the wisdom to pray the will of God. Ano ba will ni God na ipag-pray natin? Our brethren. Our brothers and sisters. Amen. For the people we have just met. For the pastors, for the leaders, for the elders. No? Yan ang mga ipag-pray natin na hindi natin man sila kilala. Yung ibang mga nakasalumuhan natin, yung shinaran natin, wag nyo kakayanin, hindi nyo ipag-pray pag-uwi. Hindi pa rin share na kailangan ipag-pray ninyo. Amen. Hindi man natin sila kilala, pero God knows. The Holy Spirit bridges the gap. And also, no, if God then speaks with His people, then it is important to connect with the right kind of people. Importante na kumukonekta ka, sumasama ka sa mga tamang tao. Sa tamang uri ng mga kaibigan. Amen ba? Hindi pwede kung sino-sino na lang ang sinasamahan mo. May kasabihan sa mundo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sino ba mga kaibigan mo? For sure, ganun ka rin. Amen? Sabi ba, diba? Birds of the same feather flock together. Kung ang mga kaibigan mo nandun sa labas, nagiinuman, nag-ano, for sure. Kung yan ang lagi mo sinasamahan, sabi mo, ay, i-influensyan ko sila para maging Kristiyano sila. So, ang nag-inuman, sige, upo ka na, sige, share ka ng word. Hindi ganun. Amen? Offer ka lang yun ng isa. Konti lang. Hindi. Isa pa, konti lang. Pag napilit ka, pag di ka uminom, sige. Inom ka, konti, hanggang sa magiging container. Amen? So you need to be with the right circle. You need to be with the right people. With the people who will help you grow in Christ. Amen? Yung ilalapit ka sa Panginoon, hindi yung kakatakin ka palayo. Amen ba? Amen? Hindi pwede kung kanino ka na lang nakikinig. Amen? Hindi mo get preacher, hindi mo get may nakalagay prophet. Amen? Hindi mo get nakalagay apostle. May mga magko-conference dito, prophet. May magko-conference dito, apostle. Ang dami pa rin nag-iisip. Prophet, nagiging prophet. Hindi ba rin mo kanino lang tayo nakikinig? Amen? Kasi sa iba, lahat na lang magulo. Sa iba, mag-aayos na lang, no, lalo pang gumulo. Kasi nga, walang spirit of understanding. Spirit of confusion lang. Okay? So, hindi pwede kung kanino ka nakikinig. Mamili ka kung sinong pakikita mo. Remember what Pastoral Faith preached yung conference? No? Hindi pwede kung kanino ka nakikinig. Kailangan, as you guard your heart, you also need to guard your ear gates. Amen ba? Amen? Hindi pwedeng sino-sino na advice. No. Doon ka sa godly advice. Doon ka sa godly counsel. Amen? Doon ka sa godly friends. No, natutulungan kang lumago sa Diyos, hindi yung palalayuin ka. No, unahin pa yung gala. Unahin pa yung kung anumang gawain bago ang gawain ng Diyos. Amen? Because sabi nga sa Proverbs, di ba? Even the fool, when he shut his mouth, is considered wise. Kahit ito yung wala ka lang. Kahit ito yung mamang, kapag tumahimik, ano? Matalino. Amen? Hindi kasi sapat na good intentions lang. No? Dapat may godly wisdom ka to deal on the matter. Otherwise, ikaw lang ang mapapasama. So kapatid, connect with the right source. Amen? Connect with God, with His Word, and with the right people. Saan mo matatagpuan yung right people? Wala sa labas. Nandito sa loob. Amen ba? Amen? Also connect sa mga books by right authors. So wisdom will flow. Understanding will be there. Knowledge will gonna bring insight, and mystery will no longer be profound. And things will be revealed to us. Marami tayong mauunawaan as we go deeper to the Word of God. Gusto mong may maunawaan? Gusto mong makilala pa si Jesus? Dig deeper. Go deeper. Read deeper. Connect deeper with the Lord. Seek His face. Amen ba? Amen. Amen? Naunawaan na point 7 natin. Nandiyan pa kayo. Amen. So number 8, nakibasa.
Godly wisdom is, it is revealing the heart, the thoughts, and also the depths of God. Kailalim-laliman ng Diyos. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin mga kapatid, He is very personal. Sabi niyo nga, personal. Kaya He is very intentional. Sabi intentional. Amen? That He wants to reveal Himself to us. Amen ba? Amen ba? Amen? Kaya nga alam niyo, sino nakabasa dito nung kay Enoch? Kilala niyo si Enoch? Sino si Enoch? Kaunang-unahang hindi nakaranas ng ano? Physical death. Amen? That's Enoch. Di ba? Kaya nga si Enoch, when he walked with God, natuwa ang Diyos. At ano ginawa ng Diyos? Kinuha siya. Naku, matutuwa sa inyo, Panginoon. Kukulit na kayo. Amen? Diba? Natuwa ang Diyos sa kanya, kaya kinuha siya. Amen? Pasayahin niyo ang Diyos. Amen? Kukunin niya tayo lahat when the day that He will return. Amen? Amen? Sino dito gusto maiwan? Bakit? Ano ba? May nag-hold back pa ba? Amen? So all that is in God's heart and also mind. His mind on the matter, His plans and counsel on the nations of the earth, and His foreknowledge within our lives. Lahat yan accessible kapag connected ka sa Diyos. Amen? At hindi yan isang misteryo, sabi ko nga kanina, na malalaman natin ang tibok ng puso niya. Amen? Malalaman din natin ang tibok ng puso natin. Amen? As we will let God examine our hearts, as we will let God, let God reveal our hearts, our thoughts. Amen? Possible yun. Ang kailangan lang ay ano? Connected ka. Sino dito connected sa Diyos? Amen? Ang kailangan mo lang ay to walk with Him. Amen? Lumakad ka kasama siya. Even if the path is uncertain. Na parang, sige, punta ka dyan na. Kahit di mo alam kung ano gagawin mo. Kahit di mo alam kung ano makakasalamuha mo. You need to take the step. With faith. Are you still there? Amen? Unti-unti kasi, alam nyo, as you obey the Lord, unti-unti i-reveal ng Diyos ang mga bagay na yun. Alam nyo, ang clarity, ang understanding, hindi yan agad-agad ibibigay sa'yo unless you will step. Hindi mo makikita kung ano mangyari kung hindi ka lalakad. Ano ba? Pansinin nyo, kunyari, lalabas kayo. Hindi mo makikita kung nasaan ka na, kung ano yung, kunyari, punta ka SM, hindi mo makikita yung SM, hanggang hindi ka, lumanakad. For example, nasa overpass ka pa lang, sinahanap yung SM, nalayo mo pa. Kung hindi ka lalakad, hindi mo makikita. Amen ba? Amen? So you need to take the step. Sabi mo, sumunod ka. Lumakad ka kasama ng Diyos. Amen? Kasi unti-unti ipapakita niya sa'yo ang lahat. Everything will be unfolded. Amen? And number 9, pakibasa. Godly wisdom is Being communicated and taught to others. Ayan. Being communicated and taught to others. Itinuturo rin daw saan? Sa iba. Katulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi kanina, wisdom is a flow. Sabi nyo nga, flow. Amen. Wisdom is a flow from God then to His people. Amen. Sa Diyos hanggang sa atin at sa iba pang tao. Alala niyo yung conference natin noong nakaraan? Ano yung title? Limitless. Limitless. Ano ba yung nun? Created for the outpouring. No, there's an overflow in the outpouring. Amen? Na kapag ikaw, pinupur ka ng Diyos, dapat nagpupur ka rin sa iba. Amen? Because our God is limitless. Amen? Na habang lumalago ka, make sure that God's Word is translated into action. Sabi nyo nga, action! Action! Hindi ba yung basa ka lang ng basa, dinig ka lang ng dinig, kailangan gumagawa ka. Amen? Huwag lang puro ngawa. Kailangan gumawa. Amen? Huwag mo na sabihin na, ay, may burden ako na makakabot ng souls, gusto ko na mag-win ng souls, gusto kong pumilos, gusto kong mag-evangelize. Pero wala ka pa yung ginagawa. I see there. Kailangan it will be translated into action. Amen? That the more you read the Bible,
all, the more you operate by the Spirit of wisdom, the more you will rise above all. Amen? Above all what people say or your circumstances is. Kailangan habang nagpapakalalan ka, lumalagpo ka, kailangan may nababago na ginagawa ka. Amen? Hindi pwedeng ano ka lang, sarinig ka lang. Amen? So you can train people to follow your example. Maraming nakatingin sa akin. Alam niyo, may narinig akong preacher, sabi niya, ang gospel daw may 5. Hindi sa atin, 4 ang gospel Matthew, Mark, Luke, John. Ano ang last? Sabi niya, ikaw! Kasi hindi man niya binabasa yung Bible, pero ikaw binabasa niya. Di ba ang gospel? It is the word of Christ. Amen? It is the life of Christ. So ikaw, since you are the word of Christ, you are the life of Christ, you're also the gospel. Hindi ba sila magkaroon ng time na basahin ang Bible, pero may time silang basahin ka? May time silang i-examine ka. Ano ginagawa ka? Christian ba yan? Amen? Di ba sabi ko nga, 2 lang yun, magiging response sa iyo ng tao Unang-una, ay, Kristiyano ka pala, kaya pala ang bait-bait mo, kaya pala ganyan ka. Pangalawa, ay, Kristiyano ka pala, bakit ganyan ugali mo? 2 lang yan. Huwag natin ipahiya ang Diyos sa buhay. Amen? We need to do what the Word of God says. Let us not just hear. Let us not just be the hearers, no? Listeners or watchers, no? Of the Word of God. Or readers of the Word of God. But we should be what? Again? Again? We should be doers. Doers of the Word of God. Kailangan ginagawa natin kung ano nababasa natin, kung ano ang narinig natin. Amen? And last but not the least, pakibasa. Godly wisdom is what? Forming the mind of Christ in us. Amen? So in this point, we start to develop God's thinking patterns. Amen? Until we have His mind on the matter. Amen? Dito makikita natin, ano ba yung will ng Lord? Ano ba yung utak ni Lord? Ano ba yung puso ni Lord? Bakit kasi meron ka ng wisdom? Na hindi ka na mag-ooperate sa sarili mo lang ang utak. Sa sarili mo lang pag-iisip, kundi mag-ooperate ka saan? Saan? In the mind of what? Of who? In the mind of Christ. Amen ba? Naunawaan ninyo mga kapatid? Dito, no? Makukultivate natin, makuform sa atin kung paano ba mag-isip ang Diyos. Kung paano ba kumilos ang Diyos, paano ba magsalita si Jesus, paano ba magmahal si Jesus. Diyan makikita natin if we have the godly wisdom. If we have the spirit of understanding. Naunawaan mga kapatid? And this ends our sermon, no? Because next meeting, itutuloy ni Pastor Faith. Halagyan dito natin. Itutuloy ni Pastor Faith, amen, itong ating aralin. No, that she will gonna discuss. Amen. She will discuss about, ayan, we continue. She will discuss the different minds in the scripture. Different thinking patterns of the mind. But to end this all up, mga kapatid, kanina, di ba, I have asked you, if God is giving you an opportunity to ask whether you want right now, or whatever you want right now, which God will answer on very instant, what would you ask God? Kung tatanungin ka na Diyos, sasagutin agad yung gusto mo ngayon na, anong itatanong mo? Anong itatanong mo? Ha? Anong itatanong mo? Ano ulit? Ano ulit? Wisdom! Ano ulit? Wisdom! Wisdom. Because there is one thing after God's presence na dapat nating i-desire. At yun ay wala nang iba kundi ang wisdom. Kagunan. Because when you have godly wisdom, not worldly wisdom, you also get everything else as bonus. Bonus na lang yan. Bakit? Karagdagan na lang yan. As with Solomon, he asks for wisdom, but he was also granted riches.
power, honor, wealth. Amen? Because mga kapatid, always remember that wisdom creates, pakibasa na mga kapatid, 1, 2, 3, go. Wisdom creates a pathway for us To inherit the good, acceptable, and perfect will of God in our lives. Amen ba? May natutunan. Are you all blessed? So to God be all the glory, let's all stand up. Let's close in prayer. Palapakan natin ang ating Panginoon. Nandiyan mo ba kayo? Okay pa ba? So now, as we end this, let us all pray. No, let's all ask God, pray to God with wisdom. Amen. Hiligin natin sa Diyos, dahil pagkalooban mo kami ng karunungan na nagagaling sa iyo. Na hindi lang karunungan na galing sa mundo, no? Karunungan na galing sa iyo. So we could discern what is right and wrong. Amen? So let us pray. If you have received the spirit or gift of tongues, let us pray. Let us push in the spirit.